Yo, what's up mga kaulo? Magandang gabi po. It's your boy Elmo mga kaulo. Update lang po mga kaulo hinggil sa nangyayari na to na sunog mga kaulo, no? Kung makikita nyo nga mga kaulo na kanina naggumawa po ako ng video dahil maaga pa lang po mga kaulo, magabandang 5:30 pa lang, nakaamoy na po kami ng amoy sunog na wire ng misis ko. And akala ko may nangyayari dito sunog sa bahay or may pumutok. Pag silip ko sa terrace namin, kitang-kita mo yung makapal na usok na meron palang nasusunog dito sa malapit sa lugar namin. And yung area namin kasi dito, yung terrace namin, kitang-kita po yung lugar na pinangyarihan dahil dito lang po sa vicinity namin yan mga kaulo. Sunog po na nangyari po sa may Topland, Scotland po, dun lang sa magkatabi lang, sa Evacom, Parañaque. Sobrang dami pong kabahayan na po yung tinupok ng apoy. And nagsimula nga ito mga 5:30. Tonight, 9:30 na, ang dami pa rin mga bumbero yung pabalik-balik kung saan-saang mga lungsod na po galing. At itinaas na po sa level 4. Alarm level 4 na po mga kaulo. And ngayon, kaka-receive ko lang po na balita, nasa level 5 na. Ibig sabihin po talagang ganun na kalakas. Ayan, nakikita nyo naman po sa likuran ko, yan po yung nangyari kanina. Hanggang ngayon po, meron pa rin pong apoy. And kasi ang mga bahay po doon ay dikit-dikit din po talaga. And yung iba po syempre mga wooden materials. And mahirap po talaga kapag may mga wirings pa na mga pumutok. Dagdag pa yun sa ng sunog, ng apoy. Sobrang dami nga po. And dito po sa lugar namin, dito sa bintana namin, amoy na amoy mo talaga yung amoy ng kuryente. And wala ka namang magagawa, no choice kundi isara na lang muna yung bintana kahit medyo mainit, pero masakit pa rin sa lalamunan. And ang nakakabahala dito, yung mga bata na nandun, no, sa lugar. Gusto ko sanang puntahan, kaso inano na siya ng mga pulis tsaka ng mga firefighter, hindi mo na malapitan. And kaya binabuti ko na lang na gumawa na lang po ng video na to at upang may update po kayong lahat. Sobra pong nakakalunos pong isipin yung ganyang klaseng sunog. Sabi nga po nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan dahil sobrang hirap pong magsimula ulit. Yung ipinundar nyo, pinaghirapan nyo, na tinutulugan nyo, tuluyan nyo, pamilya. Tapos ganito yung mangyayari. No? Kaya paulit-ulit pong paalala po ng mga kinaukulan ng mga authority. Yung pag-iingat sa mga saksakan, huwag iwang mga nakabukas, yung mga equipment, yung mga gamit, yung kung ano-ano po, mga gas. I-check po kung may mga gas leak, and kung gumagamit po ng gasera, mga kandila, maging maingat po sa pinupwestuhan, huwag pong katulugan, and ingatan po natin mga kaulo dahil sobrang hirap nga po kapag yung sunog ang umatake sa buhay natin. And talagang ang daming mga tao pa naman sa area na yan. Parañaque area po to mga kaulo. Dito sa may Topland, next doon Scotland, sa may Talipapa nangyari. Kaya sa mga makakapanood nito, kung hindi pa kayo aware na mayroong nangyayaring sunog dito, kung may mga pamilya kayo na dito nakatira, kumustahin niyo, bisitahin niyo, puntahan niyo po kagad or makipag-ugnayan po kayo. Kontakin niyo po agad, baka mamaya kailangan nila kayo and kailangan nila ng mabilisang tulong, no? Though meron naman tayong mga firefighter na tumutulong at yung mga residente doon ay nagtutulong-tulong, no? And alam ko yung ibang mga player ko pa sa basketball taga ron kasi sa Purok 5 sa Scotland nangyari yung sunog. And talagang sobrang lakas, sobrang bilis nung apoy mga kaulo. Hanggang ngayon, yan, nakikita ko sa bintana ko yung usok. Talagang makikita mo, hindi lang kita yung apoy kasi yung area namin dito is mataas. Tapos minatatakpan siya ng mga bahay na matataas. Yung lugar kasi nung Scotland, dun sa may Parañaque, medyo mababa. Kaya yung usok ang nakikita namin dito. No? So sana po, walang casualty, wala pong napasama ng lagay. Yun nga lang, talagang mahirap din talagang bumangon ulit pagka ganitong klaseng sunog. Kaya nakikita nyo naman, sobrang nagngangalit yung apoy. Mahirap din talaga kapag summer, maraming mga hindi inaasahang bagay. Yung mga electrical na wiring sa mga pumuputok na mga saksakan, mga naiiwan ninyong mga charger, especially mga naka-charge na cellphone. No, ingatan niyo po yung mga ganyan hangga't maaari. And kung talaga pong hindi nyo na kayang isalba yung mga gamit ninyo, huwag nyo na pong pilitin kaysa masawi pa po
yung ating buhay, okay? Kaysa magbuwis pa tayo ng buhay para lang i-save nyo yung mga paborito yung mga gamit dyan. Hayaan nyo na po yan at mapapalitan din po yan in God's time, in God's grace, mga kaulo. Sobrang nakakalungkot talaga ang masunugan. For sure, bukas nito mga kaulo, pupuntahan ko tong lugar na to, bibisitahin ko and titignan ko kung ano yung magagawa nating tulong at kakausapin natin yung mga tao doon, ilang residente para malaman natin kung saan nanggaling yung sunog at pupuntahan po natin yan mga kaulo. Hindi po tayo magdadalawang isip na tutulong dyan. Ngayon po, hindi tayo makapunta kasi kinurdonan na po ng mga firefighter tsaka ng mga pulis na nandun. And mahirap nang makisingit pa, baka mamaya tayo ay, syempre, mga tao nagmamadali. So, kanya-kanyang na po yan, takbuhan, dalahan ng gamit, baka makapagpasikip pa tayo doon. At tayo ay mapagalitan pa ng mga kinaukulan, okay? Yun lang po. Yun, sana po mga kaulo ay ligtas lang yung mga tao, no? Alam ko na talagang mahirap yung ganitong klaseng sitwasyon, pero sana po ay ligtas lang po sila. Then, antayin po natin. Alam ko, gagawa naman ng paraan yung ating gobyerno, yung pamahalang lungsod ng Parañaque, si Mayor Olivares, Mayor Edwin Olivares, na lagi namang nakasuporta din. For sure yan. Gagawa ng paraan para matulungan itong mga nasalanta ng sunog, no? Ayan, nakikita nyo sa background. Nakakaanong panoorin, no? Sobrang lakas ng apoy. Sobrang grabe. Nagngangalit na apoy. Sana po ay ligtas lang po sila dyan, mga kaulo. Okay? So, mag-ingat po kayong lahat. Again po, paalala. Huwag po nating hayaan yung ating mga anak na alis ng bahay na may mga nakasaksak na gamit, mga nakacharge sa cellphone, yung mga TV nakasaksak. Lahat po hangga't maaari, alisin po natin ang pagkakasaksak. Yung mga gas line po, check natin, baka may leak. Ingatan po natin yung mga wirings natin, lalo na kung buhol-buhol na yung mga wire natin. Ako, ingatan nyo po, ipacheck nyo po para maiwasan po natin yung ganitong klaseng mga sakuna. Mahirap na yung natutulog pa tayo, dun pa magsisimula yung sunog, no? Mag-ingat po kayong lahat. Sana po, ligtas lang po sila. Abangan nyo po yung aking update bukas. Pupuntahan ko po yung lugar na yan, okay? So, magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. It's your boy Elmo. God bless us all. Peace. I'm out.